Hello mga partners. So magandang araw. Sa video naman po ito, pag-usapan naman po natin kung paano po ba mag-supplement ng budget or paano po yung supplemental budget, no? So, una po, pag-usapan po muna natin yung previous video natin, no, kung paano po ba na makukuha yung ating surplus. Kasi yung surplus o budget surplus po natin, yun po yung kadalasan ginagamit natin para sa ating supplemental. Or kung sa Tagalog, ito po ay pangdagdag na budget. Once na nagkakaroon po tayo ng, minsan kinukulang tayo ng budget sa isang program, sa isang project. So, kailangan po natin mag-supplement if meron po tayong extra budget, no? Tulad nga po ng surplus. So, para po i-remind lang po natin, no? I-recall lang natin kung paano kunin yung ating mga budget surplus, lalo na po katulad po ngayon, mag-end of the year na. So, kailangan natin malaman kung meron tayong mga excess, o yung mga unappropriated o yung mga sobra na budget. Pwede po natin yan gamitin as surplus. So, mabilisan lang po, no? Paano po makuha yung surplus? Kailangan po natin makuha yung ating mga balances, yung mga unappropriated o yung mga hindi nagastos. Unang-una sa general fund, sa personal services, dapat alam po natin kung magkano yung unappropriated o hindi nagastos. Sa MOOE, sa financial expenses, sa ating capital outlay. So, ilalagay nyo po lahat yan dyan, no? Tapos, ito total nyo po yan. So, makikita nyo po, ganyan po yung pinaka-layout niya. Then, same as doon po sa ating gender and development, no? Or sa GAD, sa BCPC, no? Kung meron po tayong mga unappropriated o may mga balances po tayo, for example, end of December na, no? Wala na tayong ipapalabas, hindi na tayo mag-purchase o wala na tayong ilalabas na cheque. So, yun na po yung time na pwede na po natin kunin yung mga balances po natin. So, for example, ito po yung balance natin dito sa ating BCPC. Then, itotal lang po yan dito. No? Same, dun po sa other mga programs po natin, sa senior citizen or sa PWD. Kung meron po tayong mga unappropriated, ito-total lang din po yan dito. Hanggang sa ito-total po lahat yan. No? So, in this example, makikita po natin 45,527.8, blah blah. Then, ito po yung total. Total ng lahat, 56,918. Dito po yan sa atin, sa ating mga programs. Then, next po, dapat na malaman po natin ay yung ating income. No? Yung actual income, na-explain ko na po sa inyo, compare doon sa ating estimated income, kung ano po yung difference nun, yung pag pinag-minus nyo po yan, kung ano pong difference nun, yun po yung magiging income po ng ating barangay. So, yan po ay maisasama natin sa ating surplus. No? So, dito, pinagsama yung mga unappropriated or yung mga balances ng ating mga budget, plus yung ating income, pinagsama po, ang kinalabasan po noon, yung 128,305.14, ito na po yung tinatawag nating surplus or unappropriated surplus. No? So, ganun po ang pagkuha ng ating budget surplus. So, pumunta na po tayo dun sa ating unang document. No? Dito po sa ating unang document para sa pagbuo or sa kung paano ba gumawa ng supplemental budget. So, ito po yung unang document, no? LPB form number 9. Ito po yung statement of funding and sources. So, supplemental budget number. So, sa isang taon po, for example, first time nyo magsusupplement. So, ilalagay nyo po rito, supplemental budget number 1, no? Then, fiscal year, kung anong year po yun, kung anong year po kayo nag-supplement. No? Yun po yung number niyan. Then, ilalagay lang po kung anong barangay po kayo.
Then yung fund or special account, for example, ang pagkakagastusan nyo ay ang pinaka-source nyo, kasi ang pinag-usapan natin dito is fund source. No? So ang source po, saan po ba manggagaling? Sa general fund po ba? No? So ilalagay nyo po dyan. Then dito po sa ating pinaka-table, sa source po ng particular new revenue sources. So dito na po nakalagay kung saan po manggagaling yung ating ang ating surplus. No? Or not actually surplus, hindi pa po natin alam kung ano, halimbawa kung saan manggagaling yung source. So dito po sa example na to, ang nakalagay po natin ay unappropriated surplus. So po pwede rin po kasi na galing kunwari sa direct, hindi pa po tayo kumukuha ng surplus kunwari. Pwede po natin gawin na i-supplement po natin, or pwedeng sabihin na realign o So pwede po kunwari galing sa personal services budget or galing sa MOOE budget. So depende po yan kung saan po galing yung ating fund, yung ating budget, yun po ang ilalagay dito. So for example nga po, galing po sa ating surplus, so kaya po nakalagay po dito is unappropriated surplus of calendar year, kung anong calendar year po nanggaling yung ating surplus. Then account classification, so hindi ko na po nilagay kasi hindi ko po masyadong sure kung ano po no. Then yung amount is 100,000 for example. So in total savings is 100,000. Yun po yung galing sa for example, ang ating unappropriated surplus ay 100,000. Yun po yung eksaktong ilalagay natin diyan. Pero wala pa po tayo nilalagay kung magkano yung gagamitin natin. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito is how much at saka kung saan galing yung ating fund source. So galing po sa unappropriated surplus at kung magkano po yung amount. So wala pa po tayong pinag-uusapan dito kung magkano gagamitin at kung saan gagamitin. So yan po yung ating unang form, LBP form number 9, Statement of Funding and Sources. So ito po, certified correct. Ang gagawa po nito ay si Barangay Treasurer, then my date, then signature also ni chairman sa Committee on Appropriation, and then may date din po siya. So yan po yung ating unang form para po sa ating supplemental budget. Okay, so partner, next video is another form para po sa ating supplemental budget. Maraming salamat po and God bless.